Napaka-importante po ng probiotic sa hipon kasi po ang hipon natin is prone siya sa mga sakit and bacteria. So napakabilis niyang kapitan ng sakit. So yung probiotic na yun po yung tumutulong sa kanya para sa lumakas ang kanyang immune system and gumana siyang kumain. Papagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga hinday. Kaway-kaway! Yeah partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Palaya Shrimp Farm. Dito lang yan sa Zambales. At kasama natin ngayon si Sir AJ Salting, ang technical master dito. Kaway-kaway tayo, sir. Ayan, bago tayo mag-start partner, shout out muna kay Sir Julius, mga idol Herona. At saka kay Sir Eggy Colisio. Kaway-kaway po sa inyo dyan, mga president dito sa Palaya Shrimp Farm. Yeah, salamat din kay Sir Buddy, napanood din natin yung kanyang video dito. Ayan, na-locate sila din. Yes, yes. At mga idol, sa umaga na ito po mga idol, pag-uusapan at alamin natin mga idol kung paano nga ba talaga mag-start ng largest shrimp farm kung saan gumagamit ng modern technology at super intensive partner. Ayun. So, sana ni Sir Eggy, meron na silang sistema dito kung paano explain eh. Parang wala na kaming question. Pwede po ma-explain po, paano po? Sige po, wala pong problema. Number one is unahin muna natin sa pagbati sa kanila, no? Mapagpalayang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po, ang palaya po, ang salitang palaya is galing po siya sa tatlong salita. Ayun. Yes. Ano po? Pag sinulat niyo po yung palaya, mababasa niyo po doon yung number one is pala, which means bless. Laya or free. And aya from the root word kaya aya or beautiful. Ayun. So when you say live palaya, you're stating that live with a blessed, free, and beautiful life. Wow. So yun po ang meaning ng palaya. Wow. So Palaya Shrimp Farm is composed of 21 hectares land. So 21 po, hectares. Apo. Kung isasama natin yung watered area is almost 32 hectares po. By the way, meron tayong aerial map doon, pwede nating puntahan. So ito yung aerial. Ito po, ito sa kabila. Ito po is master development plan po yan. Ayan. Yan po yung ating future. So ito po naman yung ating aerial map po. Okay. So 21 hectares land, ito po siya. From the metal bridge yung tinawiran nyo kanina doon, hanggang dito sa kabilang ilog. So yan po yan. Kung mapapansin nyo po, yung ating area is Pugis heart shape. Yan o. So right now po is nandito tayo sa area 1. Ito po yung area 1 natin. So area 1 is composed of 8 circular concrete tanks. Each tank po naman is ang area niya po is 800 square meter. 800 square meter. Opo. Ang lawak po. So punta tayo doon sa ating master development plan naman. So after dyan, dito na yun. Dito na yun. Ito na po yung ating future. Ito na yung future. Opo. So ito po yung area 1. Right now po is nandito tayo sa view deck. Ayun. Yung ilalim po nito is power room. Na andito po yung mga blower and then mga control panels sa ilalim nito. So, yun nga po sabi ko kanina, each tank po is kayang maglaman ng up to 250,000 pieces of shrimp. Wow, until harvest. Until harvest, opo. So, after 3 months po or 90 days, they can produce around 3 tons or 3,000 kilos. Sa isang ganito. Sa isang bilog po natin. Pero hindi pa na-harvest? Hindi pa po. Yun. Opo. So, to make it sure po, ang area 1 natin is kaya mag-produce up to 70 tons annually. Wow, 70 tons of Annually. shrimp. Of shrimp. Of fresh and cleanest shrimp annually. Wow. So, yun po ang ating area 1. So, doon po sa mga tangke natin, nakikita nyo po siya. May mapapansin niyo po yung mga, nagpipiding sila ngayon. Anong oras na? Alas 10 na po. So, feeding time po natin yan, alas 10. Pinapakain po natin sila ng up to 5 times to 7 times a day. Ay, wow. Opo, every 3 hours po, yan. Naghahagi siya ng broadcast, ang tawag yan, broadcast feeding. Paikot. Opo, paikot po siya yan. So, yung napapansin niyo po yan na umiikot sa loob ng tangke natin, yan po yung tinatawag nating paddle wheel. And then, may mga bumubula po dyan. Yan po yung aerator natin. Actually, 10 minutes na wala yan. Patay lahat ng hipon natin. 10 minutes. Ganon siya ka-sensitive. Ganon siya ka-sensitive po. So, kung magtataka po kayo, yung isang 800 square meter is kayang maglaman up to 250,000 pieces. Kung i-compare natin siya sa traditional or yung earthen pond, in 1 hectare, kaya lang pong maglaman up to 500,000 pieces. So, bakit? Because po, controlled natin yung environment nila dito sa ganitong technology. Sa traditional pond, pag nagpapasok ka po ng tubig, yun na yun eh. Wala ka nang magagawa doon. Aantay mo na lang mag-low tide, aantay mo na lang mag-high tide. Pero dito sa atin, sa ganitong setup, is
nadadagdagan natin yung mga dissolved oxygen niya. So may trivia ako sa inyo, may nalulunod bang isda? Ayun. Question yun. Question sa amin. Yes. May nalulunod bang isda? Meron. Ah. Wala ka na sagot. Meron talaga. Meron po talaga. Ayun. So, nagkakaroon tayo ng mortality or ng fish kill once na yung tubig natin is nawala na ng dissolved oxygen. Yun. So, kaya nga po ito, sa tulong po ng paddle wheel and aerators, binadagdagan niya yung dissolved oxygen ng tubig natin. So, pwede tayong mag-stock ng marami. Yun. Kasi nakokontrol natin siya. And then also the parameter, yung physico-chemical parameter, which is temperature, salinity, and some other organic organism. Like yung mga, what you call this one? Mga plankton natin. Okay. So nakokontrol natin siya dito. Ayan. So yun, to make it sure talaga, yun yung pinaka-simplest explanation bakit kami nakakapag-stock ng marami. Controlled namin yung environment ng tangke. Ayun. Super intensive. Super intense. Anong tawag sa system nito? Kasi merong bioflow, merong rush system. Anong tawag dito? Ang tawag po nila dito is clean water technology. It came from Thai technology po. Thailand Thailand technology naman mga idol. Thai Tech Technology. Po. As you can see naman po sa tubig natin, hindi po porket sinabi nating clean water technology is malinaw ang tubig. No. Yes. Tatandaan niyo po lagi sa aquaculture, pag ang tubig na ginagamit niyo sa aquaculture is malinaw, bad indicator 'yon na wala siyang mga organic load or walang organic what you call this one? Organic matter. Organic matter sa tubig. So flat lang yung tubig natin. Walang mga beneficial organism something. Ayun. So ito po, ito katulad nito, kung mapapansin niyo po doon sa tangke natin is medyo nag-green siya. Indicating po siya na abundant yung tinatawag nating phytoplankton or plant microorganism. So yan po yun. So yan pala yung system. Partner, Yes. Nang quick review lang dito kay Sir AJ. Bakit ang galing mag-explain Dahil pala almost 10 years na siya sa aquaculture industry. Technician. So major in marine siguro si sir. Bureau of Fisheries. General po ako. General, wala po ako major. General. So yun ang kagandahan. Kaya talagang pulidong-pulidong pagsasalita, alam na alam ang sistema. So siya talaga ang technical master dito. At swerte tayo partner. Oo, taka sir, ganito kalawak, ano ba ang main problem na na-encounter nyo? Hindi basta-basta to Ano ba ang main problem? Main problem namin, sir, is siyempre yung natural disaster. Like Bagyo, yung lindol, yung mga other calamities. Oo. But we can prevent that. Okay. So meron po kaming mga technology or mga technique na ginagamit. For example po, malakas ang ulan, may bagyo. So ang tangke po natin may possibility umapaw. Yun. So ngayon po, ginalagyan po natin siya ng flow-through system. Flow-through. Opo, flow-through system. Kung mapapansin niyo po sa mga tangke natin, doon sa side part, may pipe po doon na sa gilid. No? Pwede ba natin puntahan mamaya? Sige po, later po, pupuntahan natin yan. Oo. So, dyan po is, once na umabot na yung tubig doon sa unang butas, kung saan na siyang lalabas. So, by the way, By gravity. by gravity po, lahat po dito is by gravity po tayo. By the way, we are about 25 meters above sea level. Okay, malaki. Ganun po tayo kataas. Ayun. And then we are around 200 meters po away from the shoreline. So nabanggit niyo po Sir AJ mga idol, dito po kasi sa kanila is pure salt water talaga Yes ito mga idol. So ang sabi po ni Sir AJ, kumukuha sila sa dagat and then may reservoir sa baba and then pupunta dito and then binabalik sa dagat. Yes po, but hindi po natin siya basta-basta binabalik. Meron po tayong tinatawag na sludge pond, which is other term for sedimentation pond. So once po na-release natin yung tubig na galing sa tangke, dadaan po siya doon sa set of chambers ng fish pond at doon po siya magse-settling down yung mga sediment niya. By the way, yung nire-release natin is hindi siya talaga toxic, nitrite siya, which is component siya or ingredient siya sa paggagawa ng fertilizer. Ayun. So yung waste po namin is iniipon po namin yon and then ginagamit po namin fertilizer. Ayun. So wala na sasayang. Yes po, wala pong nasasayang. Ayun, maganda. Po, meron po akong sample ng tubig dito galing doon sa waste ng tubig. Mayroon ba? Tingnan Meron po. natin. Para makita nyo po yung itsura nung nire-release namin tubig. Ano po? Ayun. Once na nag-sediment na siya at in-applyan na namin siya nung aming product. Settle down na siya. Yes po. So, ito po siya. Ito yung mga nare-release natin. Ito na yung mga sludge. Babalik sa dagat. Yes po. Ito na yung tubig na to.
10 Ito to yung billion. nakukuha Ito nyo, po yung nakukulik naiipon nyo. natin. Yes po. Yan. And maganda ito sa mga tanim. Yes po. Pa-process lang po natin kasi nga po galing siya sa salt water. So pag nirekta mo to sa tanim mo, baka malalong mamatay. So ipa-process muna natin to bago natin. Oh yes, may process din po. Medyo technical talaga. So as you can see naman po, napakalinaw din nung nire-release natin. Kung makikita nyo po, itong nasa baba na to, is naging film po yung sediment niya. Yes, yes. At Yan. parang may colony na rin siya ng mga beneficial organism. Yes po. Sir, Opo. EJ, ito yung question din sa mga tagapanood po namin. Bakit siya Zambales? Actually po, unang pinuntahan ng boss ko para mag-survey or mag-validate ng area is Bataan, I think Bataan yata yun. So nakita niya doon ang Bataan is doon ang tapon yata ng Manila Bay, Manila Bay yata. Hindi po ako nagkakamali ha. Correct me if I'm wrong. So hindi po siya suitable kasi ang kailangan natin sa hipon is malinis na tubig. Malinis na tubig. Opo, and yung hindi pa siya polluted yung tubig ba? Kasi po yung ginagamit nating tubig actually kinuklorin pa natin yan bago natin gamitin. So ngayon po, ito po kasing side natin to is West Philippine Sea. So, kung i-compare natin siya sa Pacific side, mas malinis po ang tubig ng West Philippine Sea. Kasi po, ang Pacific side po is parang naging catch basin siya ng malalaking kontinente. Europe, Asia, and all, yung other one, sa pang continent. So, hindi na siya ganun ka, hindi ko naman sinasabing madumi, pero mas ano siya, mas what you call this one, mas appropriate, Mas, yung ganun. okay, mas polluted Sa siya konti. water parameters, medyo hindi ka na mahirapan. Hindi na po. Yeah. Kung magpaparameter ka or gagawa ka ng ultimatum sa tubig, konti na lang. Ayun. So, ibig sabihin po mga totoong mga Inday, talaga kung magpatayo ng ganito kalawak na area, yung super intensive, hindi din Basta-basta. Dapat yung area, yung location mo is fitted doon sa Yes po. ipapatayo mo. Kailangan mo na i-validate natin. Number one po niyan is yung source ng tubig ba? Gaano ka ba kalayo sa dagat? Baka mamaya is 1 kilometro ka sa dagat, yung tubo mo, gaano kahaba, gaano karaming tubo. Gano'ng kalayo dito? Almost 200 meters lang po from the shoreline. Yes po. Ayun po, kung mapapansin niyo po doon sa likod ng puno, yung medyo dark blue is akala niyo po ulap, dagat na po yun. Dagat na yan dyan? Yan, nasa baba na yun. Dito lang. Yun, ito pong punong tong mataas. Mangga. Sa likod po niyan. Dagat na. Ayun po, dagat na po. Yan, dito tayo, sir. Ayan. Sir AJ, tatanong ko po, kasi po, siyempre, meron marami dito sa Pilipinas talaga, mayroong shrimp farm. Yes po. So, paano natin masabi talaga, at least malaman po nila, kasi siyempre nalaman, at saka medyo komplikado kung i-explain kasi kung paano ito alagaan talaga. Yes po. So, itatanong po namin na Sir AJ, kung paano natin masasabi, maliban sa stocking density niya na ito siya ay isang modern na paraan sa pag-alaga ng hipon. Yes po, I can say po kasi, OA po kami sa pag-aalaga ng hipon. Okay. Yes, OA po kami sa pag-aalaga ng hipon. Yung ibang farm po is naglilinis sila ng tangke nila is once a day. Kami po twice a day. Opo. And then sa feeding naman po, yung iba po 4 times a day, 5 times a day. Kami po 7 times a day. Ang feeding. Ang feeding po natin. And sa nursery, Daylight yun. daylight from 7 to 7. So sa nursery nga po natin is 12 times a day. 24 hours. Ang feeding. Ang feeding po sa nursery. By the way, yun po yung nursery natin. So doon po natin nilalagay yung mga bagong dating nating similya bago natin ilagay dito sa grow out tank. Around 20 days to 30 days po natin muna siyang ilalagay doon to observe the survival and then the quality of the fry. Okay. So, question lang, Sir EJ, partner, question ko lang. Kasi ito, napakalaking mga shrimps eh. Yes po. May sarili ba kayong produce na fry? Ano ba yun? Fry ba tawag doon? Fry po, fry. Fry. Nagpo-produce din kayo? O? Hindi po sir, kasi yung sa pagpo-produce po ng fry is perfect science. Hatchery po siya. Totoo. Hindi ka po doon pwedeng magkamali. And then sensitive po yung mga broodstock natin. Yung mga broodstock po na pinanggagalingan nila is galing pang Hawaii. Oo. So, yung mga fry po namin is galing pang Calatagan, Batangas. All the way through Calatagan, Batangas. It takes 10 hours land travel para makarating Dala dito. Yes po. So, meron naman din tayo mga local fry, but yung ginagamit po kasi nating fry is yung tinatawag na turbo fry. Mas mabilis siyang lumaki, mas magana siyang kumain, and then mas mataas ang survival niya. Nagkaroon po kami dito ng survival na almost 115%. Oo.
Yes po. 115%? Yes po. So yung mortality rate, nadagdag yon sa survival? Yes po, kasi po, once sa aquaculture po kasi, pag nag-i-stock po kayo, is kailangan nyo maglagay lagi ng allowance. Yes. Okay. So, ibig sabihin po, no, kaya naging lampas 100% is nabuhay yung nilagay mong allowance. Yung mortality rate. Yes po. Wow, congratulations. At saka partner, medyo curious ako kasi nakapag-harvest sila sa kabila. Sir, ang pinaka ano nyo po dito, average or above average na harvest total kilo sa isang number of 800 square meter circular pond is ilang tonelada po? Naka-experience po kami ng 5 tons isang tangkay. Isang pack. tangke. Yes po. At saka ano yung mga average size, ilang grams yung bawat hipon? Sa pag-aalaga po kasi ng hipon, may tinatawag tayong partial harvest. Partial. So, partial harvest po. Magpa-partial harvest ka po once na na-meet na yung carrying capacity ng tangke. Ayun. Yun. So, for example po, nag-stock tayo ng 250,000 sa isang tangke. After 45 days or to 50 days, magpa-partial ka ng 10 grams or 12 grams. Ayun. So, kasi po, ang laman na po ng tangke na yun is nasa 2.4 tons. Oo. So, ito po kasing 800 square meter, ang carrying capacity nito is up to 2.4 tons lang. So, pag lumampas ka doon, may tendency nang mamatay yung mga alaga mo. Mortality. Kasi siksika na sila. Ayun. So, kaya kailangan mo siyang bawasan para they have room to grow. Di ba? So sa pagbawas yan, sir, diretso benta or lipat sa kabilang pan? Depende po sa sitwasyon. Pag maganda ang market sa labas, ina-out na po namin. Pero kung halimbawa po medyo kailangan nating palakihin pa, meron naman po tayong mga available na malilipat. Ayun. Ayan. Ang maximum natin sa pinakahuling harvest, sir, mga ilang grams? Pinakamalaki po natin is jumbo, which is 38 to 40 grams. Uy, okay na yun. Isang piraso lang yun. Isang piraso po yun. Yun po yung mga 20 pieces a kilo. Ilang buwan yun na harvest? Yung ganun po, jumbo size is up to 120 days. Dito po is Banami. Banami po, Pinayos Banami po yung variety Pinayos. ng Pinayos Banami. Opo. Same lang ba yun sa Jensan? Sa Jensan po is, May idea ka about doon? ang alam ko po sa Jensan, ang karamihan doon is sugpo yung tiger prawn. Tiger prawn. Oh. Banami din po rin natin alam kung anong specific breed. Parang almost Hindi po, the same. ang Banami po is, yun na po yung breed niya. Banami. Yun, Banami. Yun na po yung species niya. Naka-feature kasi kami ng farm no sa Jensan. Marami din sa Jensan kasi. Sir, question ko lang, if you have idea sa Philippines na shrimp market, gano'n na ba kalaki ang shrimp market dito sa Philippines? We have a record doon po, yung tinatawag nating World Shrimp Production. We can look po doon sa ating balik na naman tayo doon. Sabi ko sa inyo, sir, dito na tayo eh. Opo, meron po tayong mga data na nagagather. Ito. Ayan po, yan. So, ito po yung World Shrimp Production natin. As you can see po, ito po ay South Asia lang po ito. So, pinakakulelat po, nangungulelat po ang Pilipinas. Ay, dako. 70,000 metric tons lang po ang nagpo-produce ng Pilipinas noong 2022. So, kung i-compare po natin siya sa kalatigbayan natin, which is Thailand, Vietnam, and China. Wag mo nang ano ito, China, malaking bansa talaga to. ito, Thailand. Thailand na lang and Vietnam. So, si Thailand can produce 280 tons, Vietnam can produce 453,000 tons. 100,000 tons. So dito kasi magkalapit tayo sa Thailand na Yes po. nakaproduce ng 280,000 annually. Annually po yan. Ayan. Metric tons po yan, metric tons. So kaya yung palaya nag-adapt ng kanilang technology. Yes Dito. po. Tama ba, sir? Yes po. Ayan. So napakaganda. Pero partner, kung makikita nyo, ang kagandahan is tumataas. Yes po, tumataas. May Oo. progress po tayo. May progress. So, Opo. ano ba yung future talaga dito sa shrimp farm sa Philippines? Actually Tingin mo? po, based sa supply and demand po Oo, talaga, oo. yung 60% na pinoproduce ng Pilipinas is NCR lang, Metro Manila lang po ang nagko-consume. Oo. And 40% of that is NCR. Okay. Kasi So, may ganun po ano talaga kakulang ang ano. Kaya po, sa totoo lang po, sa buong Southeast Asia, isa po ang Pilipinas na may pinakamahal na hipon. Pinakamahal. Yes po. Isa po siya sa may mahal na hipon, presyohan. So, ito po yung fluctuating price natin. Ito po yung tinatawag nating farm gate price. So, as you can see naman po, fluctuating po talaga yan. Maybe dahil kulang sa supply kaya medyo mahal dito. Yes po. Hindi pa po tayo ideal talaga mag-export. Actually, nag-i-import pa po tayo. Yun. Kasi talagang kulang na kulang. Napakagandang business yung Yes po. shrimp farm. Based po sa sa Shrimp Congress po, kailangan pong mag-produce ng Pilipinas ng around 270,000 metric tons taon-taon para maging magpantay yung supply and demand natin. Ay,
Kulang pa. Kulang pa ng 200,000 metric Anong tons. meaning nito, sir? Ito. So, ito po, Ito. so ito pong 1 kMTE na to, ito po yung goal namin. Oh. 1 kMTE po means 1 kilometric tons annually or 1,000,000 kilong hipon taon-taon. Pag natapos po na po. 1,000,000 kilo. Yes po. Tatalunin pa natin ito lahat. Hindi po, ano po to? Ilan ba yan? 70,000 po ito eh. 70,000. Eh tayo po 1,000 lang. 1,000 lang. Opo. So kukurot lang po Kasi tayo metric dun sa tons. ano, Okay, metric okay. tons. Yan. Tons lang sa Opo. dito. So kung sabi ko nga po kanina, kulang po tayo ng, kailangan po mag-produce ng Pilipinas ng 270,000 metric tons. Eh, ang mapoproduce lang po natin dito sa buong area natin na to is 1 kilometric tons or Almost, more than 1,000 lang. 1% lang if Yes po. pala rin tayo. Yes po. Ayun. Opo. Ayan. So ito po ang plano natin is mag-create po tayo ng around 36 tanks po to produce our goal. So ngayon, sir. Ay, yes, So ngayon po, operational na yung area 1 natin. We have already the area 2. Ayun na po si area 2 natin. Ginagawa na. ayun na. Hindi po, operational na rin yan. Operational na din. Yes po. Anong tawag doon? Fry. Hindi po, grow out din siya, grow out pero mas malaki na po siya. Kung si area 1 is, per tank niya is 800 square meter, Oo. si area 2 po is 1,600 square meter na siya. Oh. 1,600 square meter. Opo. At ilan ang laman yan, sir? Ito po is kaya maglaman up to 450,000 pieces of shrimp. Wow, magkano ilan yun? Pwede ba mag-compute yan, sir? Yes sir, pwede po. Kung ilan per square meter? 1,000, Almost times 1,400 square meter. 1,600 square meter. 1,600 square meter. 2 times 2 pala. Divided by 450,000. 450,000 divide 1,600 square meter. Opo. 281 Per square. Per square number meter. of shrimp Yes po, per square. sa isang square meter. Yes. So, Parang by flock na rin, partner. Oh. so yun po. Ang area 2 natin is can produce around 140 tons annually. Wow. Yes po. And then, ito po, area 3 na rin tayo. So, ayun po yung area 3 natin sa kabila. Tapos na po yung structure niya. So, ang kulang niya na lang is yung nakabalot na kulay itim na yun sa tangke. So, yan po yung HDPE or High Density Polyethylene Liner na tinatawag. Ayan. So maliban dyan, sir, halimbawa, someone is starting and meron ng shrimp farming. Yes Ano po. ba yung mga equipments na meron kayo dito na ginagamit? Meron po kami, yung pinaka-importante po talaga, number 1 is yung ating paddle wheel and aerator. Paddle wheel. Paddle wheel, Okay. Opo, aerators. Aerators. aerators, Siyempre, kuryente. Kuryente. Bukod sa main line natin or local grid natin, kailangan mo ng backup generator. Backup backup generator. generator. Dito yon sa baba natin. Hindi po, meron po kaming generator room nandun. Naka-solar dito, sir, no? Actually po, hindi po kami naka-solar. Hindi ba? Ang naka-solar lang po dito, yung mga ilaw-ilaw lang. Ilaw lang. Yun. Pero po yung mga equipment natin is hindi po siya kaya na solar. Kasi po, before, nag-ano na rin kami ng mag-solar, pero nagpa-canvas kami. Kailangan po namin ng 3 hektaryang solar panel para lang mapagana to. So, sayang ang lupa. Kung gagawin mo lang solar panel, 3 hektarya, Yan. So kailangan din ng backup generator kasi 10 minutes nga. mamatay ang kuryente. Mamatay na yung ating mga hipon. Yes po. Actually po, naka ATS pa kami dito, automatic transfer switch. Within 10 seconds, kusang bubukas lahat ng kuryente. Pag namatay si local grid. Yan. Bubukas si generator, gagana lahat yan. Oo. Yun. At least sigurado talaga. Yes yun. po. Mhm. Pero hindi naman nagkakaroon ng chance na gano'ng katagal ang ano dito. Actually sir, dito sa Zambales po is madalas. Hindi naman araw-araw, hindi na. Siguro sa isang linggo may isa or every other week, yung mga ganun. Yan. Sir AJ, gaano ka-importante ang paglalagay din ng probiotics sa isang shrimp farm or aquaculture? Apo, napaka-importante po ng probiotics sa hipon kasi po ang hipon natin is prone siya sa mga sakit and bacteria. So napakabilis niyang kapitan ng sakit. So yung probiotic na yun po yung tumutulong sa kanya para sa lumakas ang kanyang immune system and gumana siyang kumain. Anong pinaka-main strain niya po? Yung main strain ng ating probiotics is Bacillus species po. Parang yung sa Yakult din. Bacillus strain. Yes po, Bacillus strain po. Pero hindi po Yakult yung tinataktak namin yan ha. Pre-activated bacteria po yun, good bacteria. So, yun po yung ginagamit namin. May liquid form, may powdered form. So, binubuhay po namin siya bago namin gamitin. Tap din ba daily or paano yung application yan? Per schedule po. Per schedule, Kasi like, medyo- yung interval niya. Every other day. Every other day naglalagay. Yes po, and then depend sa needed po ng tangke natin. Once na na-observe po natin na kailangan niyang magdagdag or mag-double dose, nilalagyan po natin siya. Ayun. Napakaganda. So malaking tulong yung probiotics talaga. Yes po, bukod po sa feeds, probiotics po, ang isa pa rin kailangan natin dyan.
Para Ano po? bukod po sa feeds, yung main na food niya Ah. is kailangan din po niya ng probiotic para lumakas yung immune system niya. Yun. So, yung doon, nakakaano tayo ng mga mortality. Ano nga yung benefits na natulong sa inyo ng benefit probiotics, ha? Yun po, nalilesen yung mortality natin, gumaganda yung mas mabilis siya lalaki, and then yung quality ng tubig natin hindi kaagad-agad nasisira. Ayun. Hindi na pupulyot agad. Yes po. So alam niyo na kung gaano kaganda yung probiotics. Opo. Ayan. So, Pag ganda partner. so yun din po yung isang reason natin kaya nakakapag high density po tayo. Ayun, sa din yun. Ay. Kasi po sa traditional pond, like I said po, pag nagpapasok ka ng tubig, yun na yun. Yun lang yun. Yun na yun, wala na yun po yun. Kung may dumi, andun lang yung dumi, eliminate mo. Pero Yes yung probiotics, naglilinis ba talaga siya Yes po. ng pan? Yes po. Yun nga po, yung nakita niyo po yun. Ayan, Actually, ganun. meron po siyang microtechnology, nanotech po kasi siya. Oo. Kaya kung mapapansin nyo, yung tubig kong pinakita sa inyo kanina is nag-create siya ng film because nanotech po siya. Sir AJ, Yes, po. tanong ko lang, ano ang comparison nito sa biofloc technology? Itong high-tech Ang technology na sinasabi niyo. hindi po kasi ako pa masyadong wala pa po akong malalim na idea regarding sa biofloc. But ang biofloc po kasi is rotating ang tubig, umiikot lang talaga. And then based po kasi doon sa study noon is hindi pa talaga ganun ka tibay ang biofloc natin sa pagdating sa hipon. Ayun. Apo, hindi pa siya ideal talaga pang mass production. Okay. Backyard maybe. Pero kung ganito pong malakihan is parang hindi pa siya masyadong advisable. So tuwing kailan kayo, Sir AJ, nagre-release ng tubig dito sa bawat pan nyo po? Before, daily kami nagpapalit ng tubig pero 10% of the water level lang. But now, dun sa bago naming technology, which is yung nanotech nga, is nag-ano na po kami every other day na. Every other So, day. mas nakatipid kami sa pumping kasi lahat ng tubig namin na na pinapasok sa tangke is pinapump yan ng isang 20 HP na electric motor and isang 5 HP electric motor. Ayun. So, gaano kalakas yun sa kuryente pag Kaya, yung makapag every other day na lang kaming paggamit is napakalaking tulong na talaga. Tipid talaga. Tipid talaga. Sigurado. Yes po. Dahil din yun sa probiotics. Yes po. And then advice ko lang din po sa gusto magtayo ng ganitong negosyo is kailangan din talaga may strategy tayo. Strategy. Kung paano natin masusustain or matitipid yung ating mga consumables. Ayan. Yun. So, para ma-maximize ang profit. Yes po. Para Punta na tayo sa consumables, sir. Yung feeds nyo, locally ba o sa labas kayo kumukuha? Locally produced po siya pero yung ingredients niya is galing pang Thailand. Oh, so kayo dito mismo gumagawa? Hindi po, meron po kaming partner si CPF, kung familiar po kayo si Charion Pokpan, sila po yung ating technology provider. And then sila rin po yung supplier natin ng fry and then ng feeds. Okay. So specifically talaga, para lang talaga sa shrimp yung pagkain Yes po. niya. Meron, Para lang po. yun din yung na-feature natin sa Mindanao, partner. Oh. CPF na. CPF. Oo. So marami kasing mga local produce na mga feeds. So Yes yun po. ang maganda. Pero sa kanila kasi sa labas galing yung mga ano nila. So Ayan mga idol, napakaganda ng topic natin mga idol. May part 2 pa po tayo mga idol. Maybe pag-uusapan natin kung yung mga basic at saka magandang practices sa pag-alaga ng shrimp sa gamit ang modern technology and super intensive with the Sir AJ partner. okay lang ba yun, Sir AJ? Okay lang po, walang problema. Ikot tayo. Sige po. Kahit mainit. Okay lang po. Sabi nga po nila, wala na akong iitim, lulutong na lang. Ayan, panoorin nyo yung ating part ng mga idol. Kung nagustuhan nyo yung ating video mga idol, please like naman po mga idol. Mag-subscribe po kayo at saka i-click yung notification bell mga idol para updated po kayo sa ating next video, part 2 with Sir AJ kung paano alagaan yung hipon gamit ang modern technology at saka super intensive. Ayun. Sir AJ, may mga share ka ba na knowledge na hindi pa na question? Baka kasi nakalimutan namin, mayroon pa ba? I think naman wala na. Siguro doon na lang sa part 2 natin. Part 2, baka mapag-usapan natin. Mapag-usapan natin, Ay, ano? matuto mga hinday, no? Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, no? At andito kami ngayon sa isa sa mga pinakamalaking shrimp farm sa Palaya Shrimp Farm. Dito yan sa Zambales. Kasama natin ngayon ang technical master natin, no? Si Sir AJ Salting. Yan. At matuto mga hinday, no? Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy, no? Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At samahan nyo kayo palagi ni partner sa pag-iikot dito sa Philippines. So maraming salamat Sir AJ. Mula yan dito sa Palaya Shrimp Farm. Kasama na si Sir AJ. Kaway-kaway, mga totoong hinday. Happy farming mga idol! Happy farming! Bye-bye! Yan.